kailangan nila to kasi nga EAC, LPU, and itong Letran are jockeying go for the number 4 spot. So, it's really a must win for them kasi nga patampadulo na rin tayo ng elimination natin eh. So, kailangan talaga. As Letran will get the first crack of the basketball as Liwag there closing the door for Jimboy Estrada. Ito sana ng depensa ni Aling Liwag doon pero tinawagan ng referee natin ng foul. So, medyo hindi makapaniwala si Aling Liwag doon. Sabi niya, naabot ko naman eh. Oo. Parang imposible, sabi niya. No? And as expected, Jimboy Estrada, maasahan mo doon na offense. Kaninang pangalan nung matchup natin, pull-up J. Ito kasi si Jimboy, master of perimeter pull-up J. Let's see if he will have a lot of that in this game. And this is the first possession for the Benil Blazers. Ancheta gets it to Morales. Mag-isa on the elbow. No good for his first shot. They're gonna get second chance. No, Jimboy Estrada getting that rebound. No, and yun yung kailangan nila dito. Because this CSB lineup is a little big for the ano. And ayun naman. And that kind of looper like Montecillo is doing, yun yung pang-kontra sa mga malalaki. Oli has the ball, nasa raduhan, traveling violation. Right from the start, talagang hinahount na nila ng letra nitong CSB. They're really dictating the tempo. Kaya naman, positive outcome para sa kanila. As we will have her first report for today, we will have Gleisel Galpo on the sideline. Gleisel, who is your next man for Coach Alan Ricardo? He is someone who is strong in rebounding, mindful when taking care of the basket, and of course composed despite any pressure. Ito raw mga katangian na hinahanap niya mula sa kanyang punan, lalo na sa puntong ito ng laban where all of their opponents have seemed to learn and dance along to the rhythm they played so well in the first round. Kwento nga sa akin ni Coach Alan, they needed to pause from basketball during the break, hoping that this will spark a newfound grit and hunger for the game. Still, he remains optimistic, saying that he is excited for today, knowing that his troop will come out with a do-or-die mindset. Kayo naman, Nico and Bo, if you were Coach Alan Ricardo, what qualities would you want from your guys to set you free from these shambles? gusto ko tulad ng Bo Belga. Ganon. Yung patay kong patay. Gleisel Bo is talking about rebounds. Right now, Letran Knights is 6 dun sa ating rebounding category. 43.13 per game para dito sa Letran. Medyo gitna pa yun, Bo. Oo, nasa gitna ng standing sila. Ito naman. Ito naman yung mga asahan mo kay Pau Cavillonar. Pagka iniwan mo siya sa labas, sobrang libre. He has a higher percentage doon sa 3-point line. Sabi ni Pau, mamaya nung re-rebound, tira mo lang sa labas. Oo. As Oli will try to answer and he missed. Montecillo has the ball now. Montecillo kicks it out to Cavillonar. Second try, same spot, same result for Pau Cavillonar. Maganda gising ng Pau Cavillonar ngayon. 2 out of 2 sa 3 points coming off that dish by Montecillo. They were really attacking the shaded area really hard. Kahit itong si Montecillo, wala siyang pakialam. It's a 10-0 run for the Letran Knights. As we see this first play from Montecillo and Cavillonar. Alam mong hinahanap talaga nitong si Montecillo, si Pau Cavillonar on the outside. Kasi meron na siya, actually meron na siyang reverse layup doon. Pero alam niyang medyo kipit, maaalangan siya kasi nandun yung Justin Sanchez Pero yun nga, eto na naman, Montecillo. The defense of Letran is clicking as Montecillo gets another basket. Grabe, talagang pinahihirapan nila itong CSB. Here's the attack from CSB from the corner. Short. They can't make it. Second chance for the white shirt.
Ancheta swings it to Justin Sanchez from the elbow. No! Liwag gets the rebound for the first basket of the game. Oo, yun naman yung kailangan galingan nitong Letran because they are underman doon sa loob. Without Kevin Santos, they really need to box out that guy, Alin Liwag. Kasi top rebounder yan dito sa liga natin. Masyadong malaki si Alin Liwag. Oo. Pag hindi mo nilagyan ng katawan yan, iuusog ka niya papunta doon sa ilalim hanggang sa shot. Hindi na kailangan tumalon. Lapad eh, no? Ikaw ba, Bo? Kaya ka bang iurong nitong si Alin Liwag? Ay, hindi. Gagamitan natin ng utak to. hindi basta-basta lakas lang. Very Bo yung utak eh, no? Talagang ganon ang laro ng Bo Belga. Utakan. Nung dati, kailangan Power. alam mo yun, power. Pero ngayon, di na. Utakan na ngayon. Letran swings the ball to Montecillo. Attacks the basket. Sayang. Almost a turnover. Oh! Hindi na lang. Naubusan ng 24 ang mga taga-Letran. Masyadong nagiging, alam mo yun, passive itong Letran. Ito yung rebound ng Alin Liwag. Pag hindi mo nilagyan ng katawan yan, tapos ka dyan. As we will have the first time out of the game, magbabalik ang NCAA Season 100. Time out, Letran, noise! This is a moment. Sa puso mo, the sky is the limit. Kilalang-kilala ngayon si Carlos Yulo sa kanyang double gold sa Paris. Pero alam nyo ba na mayroon nang naunang Carlos na naglaro sa Olympics na tubong NCAA? Siya'y walang iba kundi si Carlos Caloy Loizaga na nagpa-champion sa San Beda Red Lions ng 3 beses noong 1950s. Lumahok si Loizaga ng 2 beses sa Olympics, pati na rin sa Asian Games, FIBA. We're back in this game of Letrana versus Benilde Blazers as we see this shot from Justin Sanchez, their 4th point of the game. 12-4 ang score natin. And right now, Letran is missing the services of Kevin Santos. Kanina, naghahanap si Coach Alan Ricardo ng rebounds. Ito sana yung mabibigyan ni Kevin Santos, Bo. Oo, put up a body on Alin Liwag. Give some substitution and ano dito para kay Pau Habilionar dahil mapapagod at mapapagod ka dito. The last game, Alin Liwag played 30 minutes. Against Perpetual. So talagang 30 minutes mo siyang i-count. Look at that defense from Letran. 7 to work with. But Alin Liwag able to find a way to score the basket at may kasama pang foul. Pagka tinignan mo yung play na yun, broken play na lang. Napunta na lang kay Alin Liwag. Ginawa ng paraan ni Alin. We're talking about Kevin Santos kanina. Namimiss nitong Letran Knights. He's suffering a shoulder injury. Pangalawang laro na ni Kevin Santos na hindi nakakalaro para sa Letran Knights. And it's a big blow para rito kay Coach Allen. Oo, especially in their last game against EAC. He can be a big, alam mo yun? Contributor. Oo. Not on offense, but on defense, rebounding, extra possession. So, malaking kawalan talaga. Here's the Letran's attack. Jace Miller now in the game. Replacing Montecillo. 10 to work with for the blue shirt. Miller misses, but he gets his own rebound. Another second chance opportunity for Letran Knights. 8 to shoot. Estrada still has the ball. 4 to shoot. Estrada from the corner, from the elbow. What a shot there. Oo, it's the same thing. It's almost a broken play para dito sa Letran. Ayun na naman si Alin Liwag sa gitna. Buti na lang nabitawan. Backs him out. Oo. If kung ako yung defender nito ni Alin Liwag, I'm not gonna get rebound. I'm gonna make sure na he's not gonna get rebound also. Yan. Especially on the offensive side. Defensive side, wala kang magagawa doon kasi marunong siya bumosisyon. Ito yung hanap ni Miller kay Jimboy Estrada. Matic. Don't make him free. Talagang At least may bibitawan niya. challenge him. Kasi nga, yung challenge shot nga na pull up, nasushoot ni Jimboy. Yes, yung pakayang walang tao. Di ba? Yung pakayang walang tao.
Possession by Letran. Miller has the ball. Estrada na naman ang bola against the defense of Justin Sanchez. Crossover. Misses on the layup. Talagang china-challenge ni Jimboy Estrada itong si Justin Sanchez on offense. Oy! A steal by Letran. Jace Miller against Torres. Miller, lumipad! Wow! Pinangga muna. Oo. Pag tinignan mo doon, somebody's trailing on Miller. Pero hindi na. Akin na to, sabi ni Miller. Sabi niya, kaya ko yan. Oo. Lakasan lang ng loob yan. And pag nag-miss naman siya, somebody's there. Because may trailer eh. Eto na naman yung liwag. Talaga namang... Allen Liwag, mani ang ilalim doon. Basta iniwan mo siya, humelp ka. Pag na-dish sa kanya, sa lapat nung upper body ni Allen Liwag, mahirap ng anuhin eh. It's either you give him the basket or mag-commit ka ng end one. 7 of CSB's 9 points in this quarter came from Allen Liwag. Siya pa nakakuha ng rebound dito. 3:20 remaining. A steal by Letran, Estrada, and Cuajao. And he was fouled on the way up. Jimboy Eto and yung... Jace Miller attacking the basket. Oo. Sinali si Torres. Somebody's there. If he misses that, eto naman si Allen Liwag. Wala na yan. Bigay mo na lang yung 2 points or it's either you give him a hard foul na the regular foul itself. Yep. Earn it sa free throw lines or mas malamang sa malamang ang end one doon sa ganung sitwasyon. Ang score natin 18-9. Kanina 10-0 by Letran as Jimboy swishes the second. As we will have another timeout this time from the Benilde Blazers. They're down 9-19. Magbabalik ang NCAA Season 100. Ang unang pumapasok sa isipan pag NCAA ang napag-uusapan ay basketball. Pero kahit sa ibang larangan ng palakasan, lalaban pa rin ang NCAA. Tignan nyo ang tubong mapuwa na si chess grandmaster Eugene Torre na isa na ang Hall of Famer. Ang taga-College of St. Benilde na Season 92 Men's Volleyball Champion at MVP na si John Vic de Guzman na nakapagkamit ng silver medal sa SEA Games. Smile, smile para masaya palagi ang buhay. As we have our smile cam here inside the venue. Tsaka yung smile na yan, libre. Yung naman. Walang bayad yan. So, pag na-focus sa camera, smile. Pag nag-smile daw, madadagdagan na 1 taon ng buhay mo. O di mag-smile ka na naman. Oo, di ba? Baka ikaw na yung manawa, di ba? Pagod na ako. Smile na lang. Oo. Pag natapatan ng camera, smile lang. Oo. Bukas, may bayad na yata eh. Libreng-libre yan. Walang bayad yan. As we're back. Yung mga nahihiya lang naman dyan, yung mga hindi nagpaalam sa magulang. Ayun lang. Or yung mga nag-cutting classes. Project po, pero manonood na. As we're back here at the Philo Echo Center, Sanko nagpakilala. First entry of the game, first points of the game para kay Sanko. Letran has the ball now. Pumawas. Gets it to Miller. 10 to shoot for the blue shirt. Miller attacks and scores! Grabe yung tipay ng loob ng Jace Miller na yun. Coming up, a ball screen on top. Oh. Last touch, Coach Allen. Oo. Gusto yata na maglaro ni Coach Allen eh. As we Ito take a look. yung ball screen. Nakita niya. He has a clear lane on the right side of the court. Downhill para dito kay Jace Miller. Kanina pa inaatake ni Miller yung kanan na yun eh. As Jimboy. Uy, Wraps it up sayang. in the middle. Malakas lang ang pasa. 8 to shoot for Letran. This is Miller show again. Against Torres. Spins. Nawala ang bola. And
It's a complete turnover. Tatakbo. Itong si Allen Liwag. Gives it to the right side. That's good. Oo. Good recognition para dito kay Allen Liwag on the run. Trailing Tony Inot dito sa kabilang side. 2 points para sa mga nakaputi. 21-13 with 2 minutes remaining. From the outside, once again, misses. Inot. Uy! Masyadong malakas. Oo. Akala niya siguro si Liwag yun nasa kanan. Pero good intention pa rin para dito kay Tony Inot. Pero yun nga, napalakas. Mataas yung pasa niya. If it's a bounce pass, baka sakaling manguha pa. Ito yung dish off ni Liwag kay Inot dun sa right side. Yeah, what you love about Inot, he can also, for Liwag, he can also pass. Oo, actually. Wala man siyang magawa sa offense, hanapin niya rin yung mga lumiligid niya nga compare. Oo, yun naman yung kailangan niya matutunan. Kasi nga, the defense are collapsing on him kasi he is always at the post eh. Pag nahanap mo yung mga libre, mas dadali ang buhay para sa kanya. Letran missing after 3 tries. But you love the hassle for the Letran boys. Oo naman. Kasi nga, even if they're undersized, nakikipaglabanan sila doon sa offensive rebound eh. Letran has the ball now. 1:18 remaining in the first quarter. Pau has 2 3-point shots in this game. Decides to drive, and he will be fouled. Sinarili na ni Pau doon. He goes for the dribble handoff, fake handoff, spin. He's really patient on that offense and somebody fouled him. Pau Havilinar, after sinking 2 consecutive 3-point shots, decided to attack the basket, and he was rewarded for 2 shots. Alam niya rin na hindi na siya bibigyan ng ganong ka-open eh. Nitong mga taga-CSB kasi nga nakadalawa na siya. Yan lang. Mintes yung huling free throw. Uy! Almost a steal. Take na yun. Ay, Monhe. Kasi naman silang pressure talagang from the backcourt sila kung mag-count ng Inot gives it to Sambo in the middle. Misses. Wala. Gandang rebound dito ni Humawas. Montecillo back in the game. 46 seconds remaining in the first quarter. Montecillo and Havilinar. Ito na naman, yung dalawa. Tatatlo ba? Oh! Grabe yung Pau Havilinar. And here's the attack ng Benil. Mintis lang doon. Montecillo at Havilinar nagpipiesta. Wow! If he's not assisting, he's scoring. Talagang they're really attacking the defense of CSB. And ito na yung pinakamalaking lamang natin. 27-13, 6 seconds remaining in the first quarter as Inot scores. Pinuto naman agad yun ito ni Inot. And after our first quarter, Letran Knights so inspired in this game. They're up 27-15. Magbabalik ang NCAA Season 100.